Sa duelo kahapon, yung duelo ng dangal, hindi po dumating ang kalaban. Kaya po medyo tinuturing ng ating po mga kaibigan na panalo tayo sa gun duel by default. Tama. Kasi si Baste hindi naman talaga dumating, natakot at buti pa ito si Sir Carbonell kasi talagang wala pang alas 9 nandun na po siya. No, pero yung mga nagtatapang-tapangan wala po, no, hindi po makita, hindi po mahagilap kung nasan ba sila, no, kung sila ba talaga ay totoong matapang or nagtatapang-tapangan lang. So dapat pinakita nila, no, pinakita nila kung gaano sila kaangas, no, kaso wala 'di ba? Maangas lang po pala sila sa interview, 'di ba, sa social media. Eto si Carbonell, hindi po, no. Talagang dumating, nag-antay, pero wala takot sila so dito mapapag-usapan din ngayon yung pagmurang digong doon sa Santo Papa, no? At bibigyan din natin ng reaksyon yan ngayon. Okay. So ito na po, wala namang kasalanan yata yung Santo Papa kay Digong. Traffic lang daw si Digong, and then dahil nandito yung Santo Papa, bumisita sa bansa natin, sa panahon ni Digong to traffic si Digong, ayun, nagmura-mura na. Kasalanan ba yon? So sino ba tong na to para murahin yung Santo Papa? Hindi po ako miyembro ng kanilang relihiyon, pero dapat meron tayong tinatawag na dapat meron tayong respeto, no? Respetuhin natin sila, lalo na't bisita, 'di ba? So yun po, no, bigyan natin ito ng reaksyon at ito po, panoorin po natin yung video. At dahil po dyan, nagpapasalamat tayo, bagamat hindi po ako nagyaya ng kahit na sinong kasama. Dalawa lamang po kami ng asawa ko, dumating po dyan sa Luneta, pero pagdating po namin diyan, abay dumagsa po mga tao. Maraming salamat po sa inyo. Yung pong ating mga kaibigan diyan, hindi ko kalain na napakarami pala ng sumusubaybay sa ating pong YouTube. Dumagsa din yung mga Ilocano dun sa Luneta kasi syempre nag-aabang din sila kay Baste kasi gigil po sila kay Baste. Ewan ko sa iba kung ewan ko ba, may naririnig ako dun sa video sasapukin daw si Baste. Dahil yun na nga, no, hindi maganda yung mga pinagsasabi ni Baste sa Ilocos Norte, no? So naintindihan ko naman yung mga Ilocano. Akalain mo, sasabihin ng mga iba dyan na marami daw adik sa Ilocos Norte? Tapos, magbibitaw ng hindi magagandang salita. Natural, no? Iwan ko lang, kung dumating talaga si Baste, makatanggap siguro ng maraming sapak. Salamat ka, Baste, hindi ka dumating talaga. Kasi maraming galit sa'yo. Anong galit sa'yo? Mga Ilocano. Karamihan Ilocano. Tayo po nagpapasalamat sapagkat pinaramdam po nila ang pakikiisa. Alam po ninyo, tulad po na ating tinulan, wala pong anti-drug war. Walang fake na anti-drug war, walang tunay na anti-drug war, walang anti-drug war. Kaya po maraming pinapapatay itong Digonggong Duterte na ito ay sapagkat yan po ang kanilang patakaran o polisiya ng pamamahala ang takutin ang mga Pilipino. Naniniwala ako dyan, pananakot yung ginagawa nila para sumunod kuno sa kanila. Ganon, gusto nila maging kontrolado yung bansa, no? Yun yung nakikita ko at yun naman talaga yung nangyayari sa Davao. Diba? Yun po. And then gusto nila buong bansa susunod at luluhod sa kanila. Mga senador, kongresista, yun yung gusto nila Pero wala, hindi nyo na kaya. Kasi wala na kayo sa kapangyarihan Diba? Sige, tuloy natin to. Blueprint of Terror. Yan po ang susunod na susulatin ko po na aklat. At yung Tagalog ay susulatin po naman ni Mrs. Jen Carbonell ay Kawal ng Demokrasya. Tungkol po sa akin yan. Ngayon, yan pong Blueprint of Terror, yan ang nangyayari ngayon. Lahat po ng pinag-aralan ko yung mga speeches ni Duterte, parati pong pananakot. I will kill you, I will kill you. Tama, puro pananakot. I will kill you, I will kill you, hindi naman sumipot. Paano ka makaka-kill kung hindi ka sisipot? Sus Mariusip. Destroy my country, even a whip of corruption. Lahat po ng mga pagpapakita na siya ay barako, siya ay siga-siga, ay kanyang pinaparamdam sa sambayan ng Pilipino. At talaga po naman marami natakot. 101 million Filipinos natakot. Takot na takot kay Duterte. Kala mo siya ang Diyos. Sapagkat... May naalala ko nun, yung
lasing ba yun? Naghamon kay Duterte? Digong, sabi niya, Duterte! Draw tayo! Pinahamon si Digong nun eh. Sa panahon yun ni Digong ewan ko, kumusta kaya yun ngayon? Kasi nakakulong nagwala daw eh. Pinakita niya at successfully matagumpay ang kanyang pananakot. Abay, ultimong Diyos, kaya niyang murahin. At yung mga Pilipino, yung mga masyadong religyoso na, Panginoon ko, walang mga pangmatrikula anak ko, tulungan mo ako. Ang asawa ko, hindi po maoperahan bukas, tulungan niyo po ako. Parati pong pagdarasal sa pong may kapal. Nung sinabi ni Duterte, stupido ang Diyos. Walang nagtanggol. Nung sinabing, sa totoo lang, nasa stage si Digong noon. Nagtawanan pa yung mga audience. Who is this stupid God? Sabi ni Digong. Tandwa! Yung mga nandun. Sa mismong ano na yun. Ano ni Digong, speech. Ewan ko, anong okasyon nun. Pero ilang beses ko nang nakita yon, na-reactionan ko pa nga eh. Tapos ngayon si Digong, tamo, parang magbabalik loob sa Diyos. Diba? Pero sabi niya, ano daw siya, inamin naman niya na ang bagsak daw niya, impyerno daw. Pero, pero bakit ngayon parang unti-unting nagiging maka-Diyos? Or baka drama lang naman? Peki si Christ, wala nagtanggol. Aba, hindi po pwede yan sa Muslim. Pag sabihin po ninyo ang isang malaswang salita laban kay Allah, laban kay Prophet Muhammad, magkakagulo po ang mundo. Magkakagulo. Dito po patayan talaga. Ito lang pagmumura. Minura si Obama, minura Santo Papa. Ang kasalanan lamang ni Santo Papa, na-traffic si Duterte dyan sa Taft Avenue, malapit po sa Manila Hotel. Sabi niya, PUTA ka, Pope Francis, umuwi ka na nga, nakaka-traffic ka lang dito. On the air. Diyan po sa GMA7, on the air, walang umangal. Walang umangal. Bakit? Sapagkat tatakot kay Duterte. Hindi naman kasalanan din yun ng Santo Papa kasi syempre, bisita dapat nga, wini-welcome eh. Diba? Hindi kasalanan yun. Si Digong na yung may mali doon. Yung bunganga niya at utak niya yung may mali. Basto sa basto sa bisita eh. Ako, hindi naman ako miyembro ng mga nila, no? Pero dapat, meron tayong pagrespeto. Respeto sa bawat relihiyon. Wag lang yung kulto Kasi yung kay Kibuloy, kulto na yan eh. Hindi na natin maaaring respetuhin yan. Kulto na yung kay Kibuloy eh. Iba yung kay Kibuloy tabi po natin walang silbi ang relihiyon nila. Yung Kingdom of Jesus Christ, wala pong kwenta yan. Pero itong dito, mumurahin mo yung Santo Papa. Aba, teka lang. Porkit presidente ka, mambababoy ka na ng bisita. Pinakita lang ni Digong na mga tae lang talaga mga tae lang sila talaga. Ay, nako, nangangamoy. Kahit anong sabihin ni Duterte, takot na takot sila. Natakot ang Supreme Court, natakot ang media, natakot ang Senate, natakot ang Congress, natakot ang civil society. Abay, takot na takot po nung sabihin ni Duterte, mabuti pa, maging provision na tayo ng China. Abay, Oo nga, Tapos nagpalakpakan din yung mga ma-inchik na pumalakpak, tuwan-tuwa eh. Ano kaya kung gawin nyo na lang kaming province ng China? Sabi ni Digong Tuwan-tuwa yung inchik ngayon. No? Sino kaya yung inchik na yun? Yung nakuha na ng kamera. Kalimutan ko eh. Inchik na inchik yung mukha eh. K.O. Diba? Imagine, Philippines, mga Pilipino, gagawin probinsya ng China. Nakapal naman ang mukha nyo. Digong, lumayas ka na dito sa bansa. Kung ganyan ka mag-isip, nako, hindi ka mamahalin ng mga Pilipino. Yung magmamahalang sa'yo, yung mga kapwa mo tanga. Okay? Yun yung magmamahal sa'yo. K.O. Palakpakan pa? Bakit? Hindi dahil sa naniniwala silang gusto nilang ipamigay na ang ating bansa sa China, kundi dahil sa takot na takot sila kay Duterte. Ngayon, ano po ang aking konklusyon? Yung pananakot ni Duterte na yan, hindi pwede natin kausapin. Hindi sa mapayapang paraan. Ginawa ko po na yan. Ito po paliwanag ko doon sa mga nagtataka. Bakit daw ako lalaban ng baril sa baril? Bakit daw hindi ko gamitin ang aking talino, ang aking charm, yung aking pong kagalingan magsalita, kagalingan Eto na nga, yung mga kaibigan nga ni Carbonell,
magagaling magsalita, may mga talino, matatalino. Pero tinrider kasi. 'Di ba? So ang punto ang ibig sabihin ni Carbonell dito, bago niyo ako traidorin, maghamon na lang ng duelo na lang tayo. Lalaki sa lalaki, harapan, walang traidoran. 'Di ba? At least yun, patas yun. Alam niyo naman yung mga Duterte, mga traidor yan. Patalikod yan kung tumira. Diba? Si Persia Lapid nga eh. Oh, pati yung namatay sa Davao. Sa Davao ba pinatay? Kaibigan din ni Carbonell. Matatalino yung mga yun, pero tinraidor. Magsulat, ginawa ko po lahat yan. Ako po ay nagsulat ng aklat. Yan pong A Country Run Like Hell. Yan po yung aklat ko. Pinagbawalan na ipakalat ng panahon ng presidency ni Duterte. Yung aking pong radio program sa DWBL at yan ay carried ng YouTube, carried po yan ng Facebook, nanawagan po ako ng petisyon sa mapayapang pamamaraan. Wala naman pong pumirma. Noong June 12, 2020, abay nagtungo po ako dyan sa Liwasan Bonifacio, nanawagan ako sa Sambayanang Pilipino. Kako, manawagan tayo, may petisyon akong papapirmahan sa Sambayanang Pilipino na naglalayon sabihin sa United Nations, tulungan mo kami ipatupad yung inyong desisyon na amin ang Pilipinas at hindi sa China. Abay mga pulis, napakarami pong dumating. 2,000 na pulisya dumating. Hindi para magpirma ng petisyon na ipaglaban ng ating bansa, kundi bawalan ang mga tao na pipirma. Tinakot sila. Ngayon, ano pong kasagutan dyan? Nung pinapatay ni Rodrigo Roa Duterte, ulitin ko po, titingnan ko sa inyong mga mata, tumingin po kayo sa aking mga mata. Nandiyan ang katotohanan. Pinapatay ni Rodrigo Roa Duterte ang isang broadcaster na si June Porras Pala. Yung pumatay, mga kaibigan, umamin na siya ay binayaran ng 4 at 3 million pesos, dinagdagan ng girlfriend niya ng 1 million, kaya 4 million po. Andito po yung affidavit niya sa aklat na ito. Mapayapang pamamaraan po ang pong ginawa. Alam pong ginawa ninyo ito, gunggong na Duterte na ito. Abay, nung ako po ay pinadala ng National Press Club para imbestigahin ang pagpatay niya kay June Porras Pala, isang popular broadcaster, eh, nag-press con po ako, sabi ko sa mga media na yan. Alam ko naman 90% ng media, takot na takot kay Duterte. Eh, sabi ko, ako nandito sa Davao ngayon, hindi upang umusig, kundi upang mag-imbestiga. Malaman ko ang sirkumstansya o mga pangyayari sa pagkakapatay kay Pala, kay June Porras Pala, ating kapatid sa hanapbuhay. Ang sabi ko dun sa senior media man nila ron, nakakilala ko, sabi ko, Mr. Hill Abarico, yan pong pangalan ng media man na yan, pakitulungan mo kong mag-arrange ng courtesy call kay Mayor Duterte sapagkat mag-iimbestiga ako dito sa Davao tungkol sa pagkapaslang kay June Porras Pala. Sabi, nasa radio po agad ako kinabukasan, naririnig ko ang boses ni Duterte, sabi niya, huwag papapuntahin si Carbonell dito. Pag pumunta yan dito, sa opisina ko, sampalin ko yan. Ganon din yung ginawa ni Basti, no? Naalala ko yung ginawa ni Basti, yung sinabi ni Basti kay Torre. Sa sampalin daw talaga. So, mana-mana nga lang talaga, no? Yung kayabangan na mana sa tatay, no? Pero nung nagkita sila sa hearing dyan sa Davao, sa Senado, wala naman. Yuko-yuko lang si Basti. After niya magsalita, umalis na. Nandiyan naman si Torre. Eh, dapat sinampal na niya. Wala eh. Oh, yun na, sabi ni Digong, nung nandiyan daw sa Davao si Carbonell, sasampal-sampalin daw si Carbonell. So, ito ang nangyari. Anong kasunod? Hindi, narinig ko po yan, hindi hearsay. Sinita ko pa rin si Hill. Tutubay narinig ko. Sabi niya, oo, Pari Waldi, huwag ka nang tumuloy doon. Pag pumunta ka daw doon para magbigay galang, sasampal-sampalin ka niya. Sapagkat hindi ka naman daw pulis. Ba't yung nag-imbestiga? Ako, nakakausap mo ba si Mayor? Sabi niya, oo. Pakisabihan mo, payuhan mo, wag. Huwag niya ako sasampalin. Eh, on the air po yan, meron din siyang tape recorder. Sapagkat pag sinampal niya ako, sasampalin ko rin siya, sabi ko. Eh, yun lamang po ang in-air nila. Abay, kinahaponan, bida na po ako doon sa program ni Rodrigo Duterte. Gikan sa masa, para sa masa. Meron po siyang commentary program, televised. Nagkakapi kami sa lab. Commentary program o kayabangan program? Ba kayabangan program ni Digong yun? K.O. Ha? Kayabangan program. Ang galing. Ng Apo View Hotel, ng aking po mga kaibigan na media rin doon. On the air, nakikita ko yung mukha ni Duterte. Sa buong kapangitan, sa buong galit niya, nakaganyan ng
nakaturo po ang kanyang kamay. Hoy, Carbonel. Ay, galit na galit. Si Digong. Grabe si Digong ah. Grabe yung galit ni Digong. Nasobrahan talaga. Okay, tuloy natin. Carbonel, pumunta ka dito para sampalin ako? Mga higala, sabi niya. Mga kaibigan, ibig po sabihin nun. Naadto din napunta dito. Itong hambugero na si Waldy Carbonel. Tika, hindi naman ang bugero si Waldy Carbonel ah. Inunahan lang siya. Sabi ni Digong, pag pumunta ka dito, sasampal-sampalin kita. O, sabi ni Sir Carbonel, wag niyang gagawin yan kasi sasampalin ko rin siya. O, alin yung kayabangan dun? Wala. Wala po akong makitang kayabangan dun kasi hindi naman po siya yung nauna. Okay? Sino po yung naunang magsalita ng ganun? Si Digong naman, di ba? Oh, siya yung mayabang. KO! Sasampalin daw ako? Mabay, hindi ko papayagan yan, sabi niya. Sasampalin niya, nagpunta sa Davao, tapos sampalin ako? Hoy, mayabang. Dinagmura naman po. Ang sabi niya, kung gusto mo, magduelo tayo. Yun! Duelo! Pupunta ka dito para sampalin ako? Mabay, babarilin kita, pero bibigyan kita ng pagkakataon. Magdala ka rin ng baril mo. Alam ko na may dala kang baril. Sinabi sa akin. Sana all. Sana all. Si Digong pa ang magbibigay ng pagkakataon kay Carbonel. Siya yung naghamon, tapos anong nangyari? Sa airport. May lisensyado po ang aking baril. Alam po ninyo, pagka ikaw lilipat ng aeroplano, i-check in ninyo yung baril para hindi ka mang-hostage sa mag-hijack. Ganun pa man. Ang sabi niya, magduelo tayo alas 9 ng umaga. Diyan sa harap ng City Hall. September 6, 2003 po ito. Ayun. Sa sagsagan ng... September 6, 2003. Tagal na pala nun. 2003? Ulitin nga natin kaunti. Kanyang katanyagan bilang ng City Hall. Sabi niya, magduelo tayo alas 9 ng umaga. Diyan sa harap ng City Hall. September 6, 2003 po ito. Ah, tagal na. Malit pa ako nun. 2003? Kasi sa Mindanao noon, sa amin, maliit pa ako nun, gera doon sa amin. Naglikas nga kami, lumikas kami kasi talagang yung ano doon, bakbaka na doon sa amin. So maliit pa ako nun. Baka nga hindi pa ako nag-aral nun. 2003. Diba? Or baka nakapag-aral na siguro ako, mga kinder, ganun. Pero naalala ko na yung ano doon, 2000 pa lang, basta 2000 noon sa amin, sa Mindanao. Eh may ano na, gear na doon. Kung 2003, talaga namang, talagang maliit pa talaga ako. No, at syempre, no, yung mga kasama kong vlogger ngayon, maliliit pa din yan. Sige, tuloy natin. Para sagsagan ang kanyang katanyagan bilang mayor ng Davao at Diyos ng Davao, Diyos ng Davao Death Squad. Eh di, sabi ko, kinagagalak ko na hindi naman talaga ako nagagalak. Kasi nungalingan lang yun. Sabi ko, papaunlakan kita, mayor. Tinatanggap ko yung hamon mo. May dalawa akong kondisyon. Minura na naman ako. Sa ano po yan, interactive interview sa radio, sa TV. Sabi niya, PUT ka, anong pumatapang ka? Walang kondisyon. Sumipot ka. Sabi ko, mayor, hindi ako matapang. Pero marunong ako manindigan. Hindi ako makakarating pag hindi mabibigay ang kondisyon mo. Kondisyon kung kailangan. Ang sabi niya, anong kondisyon mo? Gago, may mura na naman po ako. Ganun pa man, sinabi ko na. Dalawa lamang kondisyon ko. Huwag kang gagamit ng sniper. Ang ibig po sabihin ng sniper, yung pong nakatago sa malayo, may mahabang baril, merong teleskopyo, merong krus yun. Pag nailagay sa krus yung ulo mo at kinalabit, sabog ang ulo mo. Medyo ayaw ko po sumabog ang ulo ko. Di sinabi ko sa kanya, huwag mong gagamitan ako ng sniper, number 1. Para patas yung laban, tama, di ba? Siyempre, medyo parang nagtingin ko sa salamin ko, medyo pogi ko minsan. Huwag lang puyat. Siyempre naman, kung pagtatabihin si Digong at Carbonel, Sir Carbonel, walang panama si Digong dito sa kung sinong pogi. Mapakalayo ni Digong. Ayaw ko naman pong matamaan yung pisngi ko. Tas si Digong, kung pagtatabihin sila ni Sir Carbonel, parang mas matangkad pa to si Sir Carbonel Tapos si Digong medyo maliit lang Diba? May abs nga lang si Digong, nag-iisa. Ako, meron din naman akong abs nag-iisa. Tiyan ba? Sa Bisaya, panimbukol akong tiyan ba? Tambok na kayo. Diba? Ng sniper rifle, kaya laki usap. Unang kondisyon, huwag kang gagamit ng sniper rifle pag ako'y nandyan lang sa plaza. Hindi kumibo. Pangalawa,
Walang substitute gunfighters. Ang ibig po sabihin yan, walang ibang makikipagbarilan o harap sa akin, Tama. kundi ikaw. Hindi nakatibo. Lublob ko, mukhang naduro ko rin. Ba't di kumibo? Napaisip. Kasi kumukuha lang naman si Digong ng katapangan sa mga army niya. Sa mga tauhan niya. Pero yung siya yung gagawa, lalo na't 1v1 yung labanan, diba? Matatamimi yan. Oh. KO! Ito, pero tutuluyan ko to. Nung dumating po yung nung September 6, 2003, medyo bata-bata pa po tayo ng konti nun. At medyo paminsan-minsan Oh, mas mabilis bumunot pag bata. Ngayon nga si Sir Carbonell, dapat kinakasahan na to ni Baste kasi medyo may edad na. O pag may edad na, malay natin, medyo mabagal ng bumunot. Diba? Ikaw, bata ka pa, mabilis ka pang bumunot eh. Ng foil. Ay, foil. Ay, sorry naman, sorry. Nagkamali lang. Baste, sorry. Hindi foil. Baste ha. Huwag kang bumunot ng foil ha. Barel, na lisensyadong barel. Yun yung sinasabi natin dito. Baka mamaya, foil yung bunutin mo ha. Hindi yun. Sorry. Nadulas lang. Mali ko lang yun. Nagkamali. Grabe, itong dila ko talaga. KO! Oo, grabe yung dila ko ba? Ha? Gigil na ako sa dila kong ito. napapakindat-kindat ng konti sa mga stewardess. Eh di, sabi niya, alas 6, alas 9 ng umaga. Nandyan na po ako, alas 9 ng umaga. Naghintay po ako ng 30 minutes. Yung mga media nakatago ko sa likod. Alas 9. Tapos ngayon, nung nakaraang araw, duelo, alas 9 din. So, okay, sige. Mga Acacia tree nakatago sa likod ng mga kotse sapagkat baka tamaan po sila ng stray bullet. Ako po naman ay naka-jacket, naka-Americana, wala pong necktie at naka-holster sa loob ng Americana ko. At dumidala po akong 2 extra magazine, baka marami sila eh. Hindi po dumating, nainitan na ako sa Americana ko, wala pa siya, mag-alas 10 na. Sabi ko, tumawag ko ng radio man, announcer, sinabi ko, alam niyo, nagpunta ako sa Malacanang, humingi ako ng appointment kay Ginang GMA. Pinagbigyan ako, 10 o'clock daw, magkita kami sa Heroes Hall ng Malacanang. Nagpunta po ako ng oras na tinagda sa akin. After 10 minutes, wala pa siya. Naghintay ako na another 10 minutes. After another 10 minutes, wala pa rin si GMA, si Gloria Macapagal Arroyo. Another 10 minutes, 30 minutes, wala pa rin, umalis na ako. At pinaliwanag ko doon sa announcer, not even for the President of the Republic of the Philippines will I waste my time waiting for someone who will not show up. Eh ngayon dito, meron ako kakong flight ng 11 o'clock sa airport. Wala pa siya. Kayo ang witness, andito ako. Hinintay ko siya. Umalis na po ako. Pero siyempre, ibang dinaanan ko, ibang sinakyan ko. Mautakin ni Oy. Kasi baka mamaya, pasundan ka, diba? Patira ka dun sa daan, abangan ka dun. Diba? Dapat tayo, advance tayong mag-isip. Ganun po nangyari. Kaya ako po naisip, naduwag yung pinakamatapang na tao dyan po sa Davao. Si Rodrigo Roa Duwag Duterte. O yan. Nasabi ko ng katotohanan. And dami pong witness yan. At yung isa pong nagsulat niyan ay yung pong dating commissioner ng immigration. Ang pangalan ay Homobono Adasa. Attorney Homobono Adasa, naging governor ng Misamis, naging commissioner ng Bureau of Immigration. Siya nagsulat niyan, sinulat niya yung tunay na pangyayari na inyo po narinig sa akin. At yan po nangyari, naduwag. Ano pong leksyon na ibig ko sabihin? Na pag tayo po ay maninindigan, nawawala yung espiritu ng terorismo nung nananakot. Pag hindi ka natakot, nawawala po yung kanilang tapang. Kaya nga po, pinagbuti nila ang pananakot, patay dito, patay doon. Ian de los Santos, papatayin, para lamang ipakita na barako sila. Kim Ramos, mga bata, mga pinagpapatay, tapos babayaran ng 20,000 pesos ang nakapatay. Anong klaseng halimaw meron tayong naging Pangulo? Anong klase? Ayoko po ipukpok itong kanan ko kasi dyan po yung aking gagamitin sa duelo. Pero anong klase? Halimaw ang mga Duterte. Pag tayo po nagpatakot, para po natin silang inaayunan. Sige, takutin mo pa kami. Dapat meron pong boses nagsasabing, takutin mo lang mo. Magpakalalaki ka. Yan po ang dahilan kung bakit nung sinabi ni Basti Duterte, mga siga-siga nga kultura nila eh. Sabi ni Vice President na fake, si Sara, sabi niya, kailangan ako, kailangan tagpasin, dilitin ang ulo ni Bongbong Marcos. Tapos dinagdag niya, yung kanyang tatay, huhukayin ko dyan sa libingan ng mga bayani. Andyan yung mga kayabangan nila, no? Namana talaga nila sa tatay nila yung kayabangan. Pero hindi naman nila kayang gawin.
At saka kung titingnan po natin sa batas, no? May ito'y narinig ko lang din sa ibang lawyer, no? Wala kang karapatang hukayin dahil hindi mo naman kamag-anak 'yan. 'Di ba? Hindi mo naman kamag-anak 'yan. Ang may karapatang lang humukay diyan, yung mga kamag-anak, halimbawa, hukayin nila kasi lilipat nila ng libingan. Pwede 'yun. Kasi sila yung anak o di kaya asawa, mga kamag-anak, 'di ba? At kung halimbawa magkaisa silang magdesisyon na hukayin nila, pwede 'yun. Pero ikaw, Duterte ka tapos Marcos ka, porket tatay mo yung nagpalibing, 'di ba? Kahit tatay mo yung nagpalibing, wala kang karapatang hukayin 'yan. Wala. Oo, hindi mo yan. Nako, hindi ko alam kung ginagamit ba ni Sara Duterte yung utak niya or talagang binubuisit lang yung mga Pilipino. Pero ang tanong, nabuisit ba yung mga Pilipino? Hindi. Ang nakikita ko kasing strategy ni Sara, bubuisitin kayo, yung mga kalaban niya, bubuisitin niya, para yung atensyon doon mapuko sa pambubuisit niya. Hindi doon sa mismong budget na hinahanap sa kanya ngayon. Diba? Yun eh. Yun yung nakikita ko doon. Nililihis kayo ni Sara Duterte. Nililihis yung issue. KO! Tatapon ko sa West Philippine Sea. Kako, loob-loob ko. Bahala ka dyan, pamilya na yung kalaban mo. Pero sinabi ni Baste na pag nakabalik sila sa Malacanang sa 2028, ang sakit po sa tenga ko yan, hindi ko papayagan yan. Hindi ko papayagan. Hindi ko papayagan. Hindi pa po doon natapos yun. Sabi niya, pag nakabalik kami dyan sa Malacanang, ako'y magpapa-appoint na Secretary of National Defense at bobombahin ko ang Ilocos Norte, itong hometown ni Bongbong Marcos. Sapagkat ang bangag na Pangulo dyan galing, and therefore maraming mga drug addict dyan sa Ilocos Norte. Grabe! Dahil dyan galing yung Pangulo, bobombahin mo yung Ilocos Norte. Baste, maawa ka naman. Wala ka pang email sa akin, Baste. Bugbogan tayo sa loob ng ring. Mag-email ka sa akin, dali. Wala ka pang email eh. Yan o, email address ko. Yan. Yung nguso mo, tatamaan yan sa akin. Walang problema kasi ang gagawin namin, ano lang naman to eh. Sports lang po ito. Hindi naman po ito patayan. KO! Diba? Hindi po ito patayan, huwag kayong mag-alala. Ano lang to, sports lang, sports. Diba? Pero talaga namang kalma. Kalma lang. Sige, tuloy natin to. Pinagpapawisan yung kamay ko. Pag nang gigigil ako. Alam mo yun? Kahit maliit lang yung mga kamay ko, pero ewan ko lang, pag tumama ito eh. Bahala na si Batman. Ano lang naman kami, sports lang eh. Walang gloves. Ayoko ng gloves. KO! Hindi naman ako boxer eh. Diba? Hindi po natin pinagtatanggol ang Ilocos Norte dahil sa yan ay Ilocano. Kundi yan ay kamalian at yan ay hindi dapat binibigkas ng isang Duterte. Ng kanilang kapital ay ang pagiging sanggano na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At nung sinabi niya pang pareho ng ginawa ng tatay ko dyan sa Marawi, gagawin ko sa Ilocos Norte, sobra na ito. Naalala ko yung binomba. Kasi binomba yung yung Marawi. So, ibig sabihin, bobombahin yung Ilocos Norte. Diba? Muslim ang kaibigan, yung Muslim City, Marawi City. Ilang bata ang namatay. Ilang matanda ang babae. Mga namatay, tapos sasabihin ng gobyerno ni Duterte, ISIS, Maute, terror group ang mga nakatira dyan. Alam po ba ninyo ibig sabihin ng ISIS? Independent State of Iraq and Syria. ISIS. Kaya lamang, nilagyan nila, ISIS, Maute. Yung Maute, mga kaibigan, walang ibig sabihin niya kundi apelyido yan ng Barbara Maute at saka si Abdul Omar Maute. Ano po yan, apelyido ng nagtitinda ng mga DVD. Maute. So, pag sinabing Maute, may Maute namang may Maute namang kung apelyido pala yung Maute. So may Maute namang inosente katulad ng mga bata o may magkakaanak sila, syempre ang apelyido Maute. So dama 'yun. Pag sinabing Maute, dama 'yun. Kasi ako ang pagkakaalam ko talaga, akala ko yung Maute isang grupo. Oo, isang team or grupo. Ito pala ay apelyido. Kung apelyido pala ito, kawawa po yung mga bata.
na kahit mga sanggol, mga minor, basta mauti ka, may kalalagyan ka. Nako, digong. Puti. Paano pa naging krimen yan? Sapagkat hindi maganda apelyido, nilagyan nyo na ng ISIS Mauti Group at dahil dyan, binomba na ang Marawi City. At narinig ko yung aking mga kasama na media, bigyan daw ng medalya ang mga ng bomba sapagkat matagumpay nilang naipaglaban ang ating bansa. What an idiocy. Hindi ko po maintindihan yan. Ganun pa man, nakaraan na yan at tutulong po tayo na yan ay magkaroon ng justisya o katarungan. Wala pa nga yung katarungan. Bobombay na naman itong mas batang Duterte. Ano po records natin dyan? Kakausapin ko ba yan ng masinsinan? Magiging gani Hindi ba? na. Tuluyan na yan. Tuloy na kayo sa duelo. Hindi man sumipot. Oh. Anong kasunod na ito? Ako, sabihin ko, please, ako ba'y magsisilbing Dalai Lama? Hindi. Na magme-meditate ako sana wag gawin, sana wag gawin. Hindi po epektibo sa mga halimaw yan. Ang aking pong naisip, bobombay mo Ilocos, ang dami madadamay. Ako, ang iyong harapin. Magduelo tayo, Basti Duterte. Sapagkat ang tatay niya po uugod-ugod na. Nakabaston na rin. Hindi naman po natin nilalait yung mga nakabaston. Lalo pa galing po dyan sa bandang San Pedro. Kundi, nakabaston na yung tatay mo, hindi ko na mahahamon ng barilan yan. So, pwede man makipagbarilan si Digong. Gayahin niya si Professor X. Sa X-Men ba? Pwede man, nakaupo. Bunot-bunot pa rin, ganun. KO! Bilisan lang niya. Bilisan niya lang yung bunot, baka maunahan. ikaw, malakas ka, may tattoo ka pa rito. Ang dami-dami pang tattoo. May tattoo ka pa sa likod na ikaw ay member ng triad o drug syndicate sa China. Sabi, ikaw na lang. So, hinamon ko po yan. Yan ang dahilan. Member ng triad, pero bakla. Maraming ganun ano. Member ka ng triad, pero duwag ka. May tattoo ka, pero duwag ka. KO! Anong tawag sa'yo? Naangas ka lang sa camera, pero sa totoong buhay pala. Lalo na pag 1v1 yung labanan, duwag ka. Anong tawag sa'yo? Hindi po ako ba yun? Back! Or ba? Sige, dugtungan nyo. Lente. Kaya lamang, gusto ko iparamdam na kaya po natin manindigan. At dapat manindigan. Naalala ko po, kaya po ako nasamin. Naalala ko yung kaibigan ko. May baston sa San Pedro. Parang kilala ko yun Ngayon, kaya po ang hinamon ko ng duelo. Hindi ko po inimbento yung hamon na yan. Biktima po ako ng hamon ng duelo. Nung araw, hinamon ako, tinanggap ko, sumipot ako. Kahapon, naghamon na rin ako. Hindi pa naman tinatanggapan. Sabi, baka raw hindi narinig. Sapagkat kukunti naman daw ang viewers ko. Kaya nga ako, ipakalat yung dumating. Pinakalat na nga namin eh. Pinakalat na natin. Sa channel ko, sa channel ng iba. Lahat ng mga channels ng mga vlogger, kumalat-kalat na yan. Posible hindi niya pa makita? Ha? Posible naman. Pero hindi po ako naniniwala, hindi niya alam. Sapagkat napakarami po nag-i-espya sa akin. Pinapasundan-sundan ako. Ngayon, bakit po ako nagyaya ng duelo? Sapagkat yan ang aking pagkakataon na lumaban ng patas. Pinatay si John Pala, walang laban. Pinatay si Percy Lapid, walang laban. Oo. Ngayon, pinaplano si Waldy Carbonell. Lalaban. O ngayon. Pero duda ko dito kay Sir Waldy Carbonell, may anting-anting to ba? Hindi, akin lang naman. Akin lang. Kasi, basta. Duda ko lang ha, duda ko lang. Si Digong, ang anting-anting niyan ay, ano bang anting-anting ni Digong? Meron ba? Sa tingin ko, wala siguro yan. Hindi na nga makatayo. Anting-anting pa kaya. Pinaplano ninyo ako, may plano rin ako. Kala ninyo, kayo lang ang lisensyado mamarin. Lisensyado din ako. Ang atin lamang diferensya, panay ang practice ko po mula na naghamon ako ng duelo. At ang pinag-practicean ko, yung pong ulo po ng makintab. Kamukha ng ulo ni Bato de la Rosa. Uy! Sorry. Grabe, hindi kaya madulas yung bala dyan? Sa mga makikintab na ulo? Feeling ko lang naman dudulas yung bala dyan eh. Ba't tuwing tinaasinta ko po yung ulo na gano'n, na parang ulo ni Bato de la Rosa, panay pong tama sa pagitan ng mata. Ang ibig sabihin mukhang... Hindi talaga tatamaan yung ulo.
Nahiya yung bala. Doon po tayo hiyang sa kalbo ang ating pong babarilin. Ganun pa man, tayo po ay naglakad palayo ng Luneta sa kabilang kanto sa malayo. Baka doon lang nagdaan patalikod ang tira sa atin. Doon po kami naglakad. Wala po ni Anino ng isang Duterte dyan po sa Jewel Site for Honor. Ibig sabihin, I'm too familiar with that kind of situation. Nahamon na tayo nung araw, lonely ako sapagkat hindi sumipot ang kalaban. Ako naman ang naghamon, lonely pa rin tayo at hindi sumipot ang kalaban. Buti na lang kung hindi po, baka nakakulong ako ngayon sapagkat pihadong pagitan ng mata ni Duterte ang tama po. Ganun pa man, tayo pinagpapasalamat sa lahat po. Bawal talaga yung duelo no? Pag si Carbonell yung makapatay, halimbawa matudas niya yung isa, kulong din si Carbonell. Kasi wala namang batas na dito sa ating bansa na pinapayagan tayong makipagduelo. Walang ganun. Walang batas na ganun. Sumuporta. Abay, ang sabi sa akin ng isa kong kaibigan, pare, viral ka ngayon Maraming nakikiisa sa iyo. May tawag pa po mula Amerika. Ang sabi niya, congratulations. Nanalo ka na naman sa duelo by default. By default. Ang ibig po sabihin ng default, kumbaga sa basketball, yung inyong kalaban na team, hindi sumipot, kaya kayo ang champion. Kahapon, tayo po ang champion. Pakitext sa mga Duterte at sa mga DDS, naging champion kahapon si Waldy Carbonell sapagkat hindi lumitaw ang kanyang kalaban sa duelo. Yan po ang katotohanan, yan po ang ating report, yan po ang ating pong paninindigan. Ako po si Waldy Carbonell. So, yun po yung yun po yung video ni Sir Carbonell. No, kumbaga ini-explain niya po dito yung nakaraan at yung mga kaganapan dun sa Luneta, no? So, kahit isa naman daw ay wala talagang Duterte doon, no? Puro mga Marcoses, supporter ng mga Marcos, mga loyalista. Pero duda ko lang, may mga Duterte din yata doon ng mga viewers ni mga supporter ni Dutae, pero napailan-ilan lang na hindi lang sila makaamin, hindi lang nila maamin na oy, ako supporter ako ni Digong Shi. Kasi baka dumugin kayo doon. Parang ano lang sila, spy lang doon, nagmamasid-masid lang. Diba? Pero hindi talaga nila maipagsigawan na ito kami yung Dutae. Dutae Shi. Supporter ni Digong Shi. Diba? Hindi lang nila masabi yun. Takot. Diba? Pero sa mga comment, ay grabe mga kabanat yung mga matatapang sila sa comment. Pag nagla-live po tayo, hindi lang sa akin pati sa mga kasamahan kong vlogger. Andun sila, ang tatapang nila. Diyan sa mga comment section na yan, live comments na yan. Pero in real life, wala. Kahit isang Duterte na supporter, wala man lang nagparamdam doon sa Luneta. Diba? Mapapansin nyo doon, puro Ilocano yung nandun, mga Tagalog. I'm sure meron ding dyan, Duterte, na pailan-ilan. Di lang talaga makapagsalita dahil duwag, takot, mga bayot, bakla. KO! Diba? So, ayun na po yung ating video ngayong araw na to. Ayan. Mamaya pala may update po tayo mamaya. At syempre, sa mga bagong subscriber natin, maraming salamat po sa pag-subscribe, suporta sa ating channel. Huwag kalimutang i-ring ang notification bell para updated po kayo lahat sa mga uploads po natin para mag-notify po sa inyo. Syempre, huwag kalimutang mag-like sa ating video ngayon. Huwag kalimutang i-share ang video na to. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, abangan nyo po mamaya. Meron po tayong upload. Meron din po akong dito. Facebook page. Sana po yung suportahan. Ballpoint Man 2.0. Search nyo lang po yan sa Facebook. Lalabas po yan. Kung ano yung pangalan ko dito sa YouTube, yan din po ang pangalan ko sa Facebook. So, salamat po sa mga bago nating subscriber dyan. So, yun guys. Abang-abangan mamaya. May upload po tayo. So, ingat. Bye-bye.